Sinabi ni Gutesa Sen ay kailangan, kasi di ba siya lang ang nagsasalita. Kailangan pa ba ng isa pang testigo na magpapatunay doon sa sinasabi niya para hindi lang, para matibay o sapat na yung siya lang, mag-isa? Sa kanya sarili, admissible naman yon, Nelson, Jen. Ngunit kung mayroon pang gustong magpatibay, pwede makakaragdag doon sa credibility ng kanyang sinabi. Pero hindi naman nawawalan ng halaga kung nag-iisa siya. Lalong-lalo na kung mapapatibayan na lahat ng sinasabi niya ay totoo sapagkat kaya niyang patunayan. Kasi nung tinanong ko, describe mo nga kung pinupuntahan mong lugar, kaya niyang i-describe. Kasi kung hindi mo naman alam, nagsisinungaling ka, doon lamang sa pagtanong mo sa kanya, medyo gaganong-ganon pa. Hindi, saka spontaneous Spontaneous Tsaka train ito, Sen, no? Mukhang, ano bang... Sabi niya, intelligence daw siya. Intelligence operative siya, no, ha? Pero parang marami kasi nabigla, Sen, ano, ha? Kayo ba, sa pagtaya nyo, doon sa kanyang statement, mabigat ba talaga? Depende sa kung ano ang gusto mong patunayan, Jen. Ganun ho ba? Kasi ako, mula sa simula, napapansin siguro ninyo, hindi ako lumalabas dun sa aking naunang sinabi. Pakinggan nyo yung una kong opening statement nung ako pa yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Yung laying di ano, no? Tama, ang sinabi ko ron, we are going to get to the bottom of this. Kung kinakailangan physically, sisirin natin lahat ito, mahuli lang natin yung mga lalaking isda. Yun ang sinasabi ko ron. Ngayon, nababanggit ang pangalan ni Saldico. Naniniwala ba kayo na kayang gawin lahat ni Saldico yun sa sarili lang niya? Kasi sinasabi ko nga, doon sa presentation pa lamang ng budget, ang ano kasi, tatlong klase kasi yung stages ng budget process dyan. Yung budget preparation, ito yung NEP. So lahat ng agency mag-uusap-usap kung ano yung magiging budget natin sa taong ito halimbawa. Budget preparation, pagkatapos merong ano ba yung pangalawa, pagkatapos merong yung budget authorization. Tapos execution. Doon nagkakaroon dito ng, sa aking tingin, 4 na estado na nadadagdagan yung budget. Inamin ni Secretary Bonoan, former Secretary Bonoan, sinamantala ko yung pagkakataon na nandun siya, magkatabi sila ni Yusek Catalina Cabral. Talagang ang pagsang-ayon diretso Hindi ba ako Secretary, Yusek Cati, nandiyan ka. Pagkatapos niyong mailagay yung ceiling sa NEP, halimbawa sa inyong departamento, DPWH, di ba pagkaraniwan meron kayong nilalagay na tinatawag na allocated amount? Ipaliwanag niyo kung ano yung allocated. Sabi ni Sec Bonoan, ito po kanya yung talagang inihahanda namin para sa mga members ng House of Representatives. Maalala mo, Nelson, Jen, na nagsisimula yung budget process sa House of Representatives. Yes po, tama kayo. Kaya palagi po ninyong naririnig yung kataga na power of the purse. Yung power of the purse, talaga pong nagsisimula sa House. Ngayon, sa kagustuhan po namin na yung pong inilatag naming mga ceiling ay hindi na po magkahiwa-hiwalay o magkaroon pa ng pagbabago. Kaya nagkaroon po kami kanya ng allowance. Yung ganitong amount, ibibigay po namin sa members ng House of Representatives. Yung ang tawag niya, allocated amount. Magkano naman kako yung allocated amount na yan? Yan po kanya ay pag pinagsama-sama nyo, 450 billion. Malaki-laki pala, no? So isipin mo, hanggang dito lamang yung level ng kanilang ceiling, dadagdagan mo ng isang layer, 450 billion. Ngayon, pagkatapos ka ako nitong first layer na nilagay mo, meron pa ba? Meron pa, di ba? Opo. Ito naman ang sinasabi na leadership. So yung mga sikat, ako, hindi naman ako sikat. Doon sa leadership pumapatak. Hindi ako kasama sa leadership O yung leadership, siyempre, meron kang speaker,
Oho. Ilan ang deputy speaker? House leadership yan. Majority leader. Oho. Kasama na lahat ng senior deputy majority leader. Opo. Ang daming deputy majority leader. Ang daming assistant majority leader. Oho. Yung mga vice chair ng appropriations committee, pati minority leader, blah, blah, blah. Yan ang leadership. Mhm. So magkano naman yan? Yan po kanya yung nasa mga 50 billion. O Okay. de, Opo. 450 plus 50, ilan na yun? Oho. Di 500 O billion. de 500. Oho. O ano pa? Di ba meron pa? Yun pong ang program appropriation. Okay. O magkano naman yung unprogram? Program. Oho. Iyan po ay 100 billion. O ilan na? Di 600 na. 600. 500. Ayan. Opo. O ngayon, magkakaroon ka ako ng BICAM. Alam mo na yun, Nelson. Opo, yung Senado tsaka sa Kamara. Ano ang karaniwang nangyayari pagkatapos ng BICAM? Nagkakaroon po kanya ng pagbabago mula po dun sa NEP at saka po yung GAA. Yung NEP, ito yung target. Opo. Okay. Pagkatapos na GAA, ibig sabihin, naging batas na. Oho. Ano kako ang pangkaraniwan? We're talking about the 2025 budget. Ano ang diferensya nung sa NEP hanggang sa lumabas yung batas? Opo. GAA na eh. The difference between the NEP and the GAA, sabihin mo ngayon kung magkano. Oho. 400 billion, sir. Wow. Tinotal ko 1 trillion. So 600 plus 400. Di ba nga 1 trillion 1 yan? trillion. 1 trillion. Sabi oho. ko, Mr. Secretary, 1 trillion ang nakuwenta ko. Ito ba ang ibig mo? Yan po, kanya. Oho. O, de 1 trillion. Kung baga ka ako sa tao, taba. Hindi opo. kailangan ng budget natin to kasi naipundar nyo na eh. Oho, oho. Nailista na ninyo eh. Nasa net na eh. Ito ang kailangan ng ating ekonomiya. Nailista na nating lahat. Kung baga sa tao, Nakwenta na. ito ang ating... Pakailangan Ito yung talagang budget. kailangan natin. Naglagay ka ng 1 trillion taba. Oho. Hindi natin kailangan yun eh. Kung baga ka ako sa katawan ng tao, cholesterol. Bad cholesterol yan. Anong gagawin mo sa bad cholesterol? Iti-treat mo yun eh. Iinom ka ng gamot. Siyempre po. Meron kang maintenance. Kung Opo. kinakailangan kang magpa-opera ka. Oho. Kapag hindi mo tinreat, kapag hindi mo ginamot, yang taba na yan, Yung cholesterol na yan, opo. ikabubuhay mo ba yan o ikamamatay mo? Ako, high blood po yan. Mamamatay ka. Babara ugat mo yan eh. Ngayon, palagi niyong nilalagyan ng taba ang ating ekonomiya, ang ating budget. Kaya kang kaganitong bansa natin. Tama o hindi? Oho. Yan po ang nangyayari, sabi nila. Oho. Yun ang pinopoint ko, yung sistema. Opo. Hindi lang ako nanguhuli ng sapsap. Hindi lang ako nanguhuli ng butete. Oho. Kailangan maitama natin ang sistema. Oho. Kaya pala sa isang panayam siya na napakinggan ko ng bandang huli, kasi kung hindi natin may tatama ang sistemang ito, kahit mawala tayo dito, paulit-ulit ang problemang ito, palaki ng palaki. Palaki ng palaki. Palaki ng palaki. O hindi ba isa sa amin? Sabi niya. Narinig Oho. ninyo, hindi na natin babanggitin ang pangalan. Total, alam naman niyang sinabi niya yun. Opo. Bakit kanya, nung panahon ni Napoles, 10 billion lang, sabi niya. Ay, oho. Tama. Hindi ba kanya may nakulong pa? Kasi kanya yung mga nakulong, nakalaya pa eh. Oho. Siguro kanya sisihin natin dito, hudikatura. Naku po. Dapat kanya hindi na ano eh. Dapat kinulong lahat. Dapat kinulong na. Para bang ang nangyari, kasalanan ng hudikatura at pinalabas yung nakulong. Kapag hindi, kahit na ikulong mo lahat ng butete, sabi ko nga Yes. sa'yo, lahat ng sapsap ikulong mo, pero yung sistema, hindi mo tinatama. Tingnan mo nangyari, 10 billion lang panahon ni Napoles, 2013 ba yun? 2014? Mga ganun po. Oo. Pagkatapos ng 15 taon o later on, daang bilyon na. Trillion na. Hindi 10 eh. Anong nangyari? Nelson, Jen, Opo. naging amateur si Napoles eh. Hiyang-hiya nga raw po ngayon, hindi makalabas eh. Ito yung nangyari. Alam mo kung bakit? Yung sistema na natili, lalong naging masama ang sistema. Nako. Ito yung sinasabi ko na hanggat hindi natin ina-address yung sistema na yan, Oho. kinakailangang mapalitaw natin sino ba yung mga proponent na yan. Bakit ba nagkaroon ng allocated? Ba't nagkaroon ng leadership? Ba't nagkaroon ng program? Pagkatapos may diferensya yung NEP at saka yung Oho. GAA. Alam mo ba kung ilang porsyento yung 1 trillion sa ating national budget? Oho. 15% ng ating national budget, taba. Tama po. Hindi kailangan. O bakit tayo nangungutang? Yan ang sinasabi kong palagi.
magkano na ang outstanding debt ng ating bansa. Sa ngayon, Nelson, tingnan mo sa Avatar. Parang mga 14 to 13 trillion na ata ngayon. Ilan, Nelson? Para yung lahat na sinasabi natin tama, ilan ang outstanding debt ng ating bansa sa ngayon? Aha. Habang iniisip mo yan, Nelson, Hindi niya, huwag mong iisipin, hindi yung Avatar natin. Hindi. Ayaw nating nagsasabi ng hindi totoo rito. opo. De habang inaano ni Nelson, Unahin ko na, 17 trillion. ayun pala, medyo kulang pa pala ng estimate ko, no? 17 trillion Oho. ang ating utang. Lumampas na tayo dun sa statutory limit. Ang statutory limit natin, 60% dapat yung ratio sa pagitan ng ating debt to GDP. Oo. Yung utang at saka yung ating kikitain. Opo. Dapat yung utang natin hindi tataas sa 60%. So, lumagpas tayo doon. Yun ang parametro. Ito'y pinagkaisahan na ng mga bangko sa buong daigdig. Aha. Nagpapautang at umuutang, huwag kang lalampas sa 60%. Nako. Tanong mo sa akin, lumampas ba tayo? Sabi niyo kayo, lumagpas na ng todo, Sen. Wala pa ako sinasabi. Tanungin mo muna ako. Lumagpas na ho ba talaga tayo? 61%. 61 pa rin, eh. Alam mo yung epekto ng paglagpas na yon? Oho. No, pasagutin mo si Nelson. Ma-hospital tayo yan. Dyan. Importante ho, kapag kayo ay mataas ang kolesterol, magpa-ospital kayo. Yan. Pa-check up na kayo. Ang gawin mo dapat, hindi ka dapat magkakaroon ng kolesterol. Yun, Huwag mong i-prevent. papayagan. Prevent na natin. Isip-isipin mo. Oo. Hindi mo naman kailangan yung 1 trillion na yun. Ba't ikakapit mo sa budget mo yun? Oho. Ito